Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Harold, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco pati kay Jasmine. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayao. Shoutout po sa iyo Idol Anworm Usman. Congrats sa iyo Lods, good luck sa bagong trabaho. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Talem Anthony. Shoutout po sa iyo Idol River TV. Shoutout po sa iyo Idol Jojan Bohol ng San Remio Bogo. Shoutout po sa iyo Idol Living Hope Samampong. Shoutout po sa iyo Idol Kenski Sadjo at kay Rosel Dairo Rabaca. Shoutout po sa iyo Idol Arman Vlogs at sa asawa mo na si Dulce Coferzan ng Toyoin. Shoutout po sa iyo Idol Philip Superioridad. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. At shoutout po sa iyo Idol Gary Tuman. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, tuluyan ang nakabalik ang kaluluwa ni Yuseong sa katawan nito. Ayon naman kay Master Honjin na mukhang gising na si Yuseong, nakangiti naman na sinabi ng ating bida na hindi siya nagkamali na hinala niyang si Master Honjin ang nagprotekta sa kanya. Naiinis naman na sinabi ni Master Honjin na isang bastardo talaga si Yuseong. Hindi ba nito alam na muntik na ito mamatay kanina? Ayon naman kay Yuseong na syempre ay alam niya ngunit salamat kay Master Honjin kaya buhay parent siya ngayon. Bigla naman gumalaw na si Gyeonghon at naglakad. Nagulat naman si Monbyuk at Agolta nang makita na nakabalik na si Gyeonghon sa katinoan at makikita natin sa mga hitsura ng mga ito na hindi sila natutuwa sa pagbalik nito. Samantalang si Sehayel at Hajong ay masaya nang nakabalik na si Gyeonghon. Napapangiti na lang si Gyeonghon nang makita ang lahat at habang nag-uunat ng katawan ay sinabi nito na ang pakiramdam niya ay maaliwalas. Nababahalang napalingon naman si Master Honjin at ang Shadowless Prowler sa kinaroroonan ni Gyeonghon. Subalit biglang sinabi ni Gyeonghon na aalis na sila ngayon na labis na kinagulat nila Agolta. Kahit na si Sehayel at Hajong ay hindi na lang makapaniwala dito. Napapaisip naman ng malalim si Agolta at Monbyuk sa kakaibang kinikilos ni Gyeonghon. Sinabi ni Agolta na mukhang naguguluhan parent si Gyeonghon sapagkat kakabalik lang nito sa ulirat nito. Ang sitwasyon na meron sila ngayon ay hindi basta-basta. Subalit hindi na natapos ni Agolta ang sasabihin niya nang sabihin ni Gyeonghon na nagkakamali si Agolta. Masaya na sinabi ni Gyeonghon na ang pag-iisip niya ngayon ay sobrang linaw at maaliwalas, kaya nga sinusubukan niyang ayusin ang sitwasyon na meron sila sa napakasimple sa abot ng kanyang makakaya. Napatahimik na lang si Agolta sa mga pinagsasabi ni Gyeonghon. Bigla naman lumingon si Gyeonghon kay Yuseong at sinabi nito na may isang utang na loob ako sa iyo Chorangyong. Napakita ko sa iyo ang pangit na bersyon ng pagkatao ko. Subalit nakangiti na sinabi ni Yuseong na kung hanggang kailan mo ba iisipin na ako si Chorangyong. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na ang pangalan niya ang Yuseong Dan. Nagulat naman si Gyeonghon nang malaman ang totoong pagkatao ng hinihinala niyang si Chorangyong. Nakangiti na binanggit ni Gyeonghon ang pangalan na Yuseong Dan. Tuluyan nang naglakad si Gyeonghon paalis sa kinaroroonan nila. Binigyan naman agad ito ni Master Honjin ng madadaanan. Habang papaalis ay sinabi ni Gyeonghon na hindi niya kakalimutan ang pangalan ni Yuseong. Subalit bigla naman napahinto si Gyeonghon nang makita ang mga lubid na gawa ng Shadowless Prowler. Kaya nakangiti na sinabihan nito ang Shadowless Prowler na alisin na nito ang mga lubag na ginawa nito. Ayon naman sa Shadowless Prowler na kung sa tingin ba ni Gyeonghon ay mapagkakatiwalaan niya ang isang tulad nito. Unti-unti naman nagiging usok si Gyeonghon habang sinasabi na dapat ay sa Shadowless Prowler niya sabihin ng katagang kung mapagkakatiwalaan ba ito hindi sa kanya. Tuluyan ang ginamit ni Gyeonghon ang kakayahan nitong Phantom Step at walang kahirap-hirap ito na nakalagpas sa malalakas na lubid na ginawa ng Shadowless Prowler. Hindi na lang makapaniwala si Monbyuk dito. Natutuwa naman si Sehayel at Hajong sa lakas na pinamamalas ni Gyeonghon.
Napapataas na lang ng kilay si Agolta nang makitang makalagpas si Gyeonghon sa lubid na kahit siya ay hindi niyang magawang masira ito gamit ang buong lakas niya, hindi na lang makapaniwala ang Shadowless Prowler at si Master Honjin sa mga pinamalas ni Gyeonghon. Sa isip-isip ng Shadowless Prowler na nagawa ni Gyeonghon na makalampas sa pinalakas na Steel Strings na teknik niya, ang teknik na ito pa naman ay ginawa niya para lamang matalo ang Heavenly Oracle. Samantalang si Agolta naman ay hindi na lang makapaniwala na nalagpasan ni Gyeonghon ang teknik ng Shadowless Prowler nang walang kahirap-hirap. Sa tingin niya na ang Drifting Phantom Step ni Gyeonghon ay nalampasan pa ang Drifting Phantom ng pinuno ng First House of Chaos. Nababahala na lang ito sapagkat nakakakilabot ang bilis ng pag-unlad ni Gyeonghon. Sinabi ni Agolta na maswerte ngayon si Gyeonghon ngunit ano ang gagawin nito patungkol sa sumpa ng Demonic Flame sa susunod? Paano kung mawala na naman ito sa kontrol sa sarili? Ayon naman kay Gyeonghon na hindi niya pa sinubukang panatilihin ang pagkontrol dito. All this time, akala ko ang tanging makakapagpapatay ng apoy sa loob ko ay ang pagkamuhi ko sa tatay ko. Kaya naman sinubukan kong umasa sa batong iyon ang Stone of Buddha. Ngunit sa palagay ko nahanap ko na sa wakas ang talagang kailangan ko. Nakangiti na sinabi ni Gyeonghon na iniisip niyang subukan ng pagsisikap na bagay na nalaman niya lang ngayon dahil sa isang tao. Nagtataka naman na napapatanong na lang si Agolta kung ano ang pinagsasabi nito. Bigla naman napahinto si Gyeonghon nang may maalala. Tinawag nito si Shadowless Prowler para sabihin ang isang bagay. Ayon kay Gyeonghon na huwag kalimutan ng Shadowless Prowler na may isang bagay siyang pinanghahawakan dito, hanggang sa tuluyan ng umalis ang grupo ni Gyeonghon. Sa kabilang banda ay inalis na ni Master Honjin at ng Shadowless Prowler ang mga teknik nila. Sinabi ni Master Honjin na nawala na ang makapal na hamog sa lugar, samantalang habang hawak ang espada na Merumasa, sa isip-isip ni Yuseong na narinig niyang ang espada na ito ay ginawa mula sa pinakaunang demonyo na pinatay ni Mamoru Miyamoto. Bigla itong nagpakita sa kanya nang humiling siya na magkaroon ng kasing kapangyarihan ng ki na meron si Jium Namgang. Iniisip ko na maaari kong pagsamahin ang dalawang sining upang maging sanhi ng pagsabog. Ito ay isang imposibleng gawa kapag isinasaalang-alang ko ang aking mga limitasyon pati na rin ang mababang posibilidad. Kung hindi dahil sa espadang ito, nilamon na ako ng isip ni Gyeonghon Bukli. Bigla naman nagsalita si Master Honjin na kinagulat ni Yuseong kaya napalingon siya dito at sinabi ni Master Honjin na hindi ko alam kung ano ang eksaktong ginawa mo. Ngunit karaniwang itinuturing na pagpapakamatay ang pumasok sa isip ng isang taong kasing talentado ni Gyeonghon Bukli. Maswerte sila sa pagkawalan ng malay ni Gyeonghon. Ngunit bakit nagagawa mo ang isang bagay na walang ingat? Kinakabahan na sinabi ni Yuseong na sila ni Gyeonghon ay magkakilala. Sa palagay ko maaari mong sabihin na ako ay may kumpiyansa na magagawa ko na pakalmayan ito at masolusyonan ang sitwasyon. Ayon naman kay Master Honjin na kahit magkakilala kayo, parte pa rin ito ng magulong paksayan, hihinto lang ang mga ito kapag matupad na nila ang kanilang mga layunin. Mukhang maswerte lang tayo na magdesisyon ang mga ito na umalis. Napapasang-ayon na lang si Yuseong, napapapikit na lang si Master Honjin, at sinabi nito na dumating sa punto na nagsisi siyang sinama niya si Yuseong sa gulo na ito. Masyado siyang naging makasarili at hindi naisip ang kapahamakan para kay Yuseong. Natakot siyang ang lahat ay magiging mali ang kalalabasan at alam niyang hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyaring masama kay Yuseong. Ngunit gayon pa man, bukod sa kumagit ng higit sa kaya mong inguya, kahanga-hanga ang ginawa ni Yuseong. Sa palagay ko may dahilan kung bakit tinatawag ka ng mga tao na bayani ng Zhejiang. Napapangiti na lang si Yuseong dito. Sa isip-isip nito na hindi ko nalaman kung ano ang nangyari sa aking nakaraang buhay dahil ito ay isang lihim na misyon. Ano kaya ang kinalabasan ng misyon noon ni Master Honjin kung nagkataon na kasama siya nito noon? Duda ko na may magandang mangyayari dito. Sa tingin ko ito ay higit na nagpapatunay na nagiging useless na ang mga alaala ng dati kong buhay. Kinumpirma ito ng misyong ito, ang reincarnation na ito ay hindi kailanman para lamang sa akin. Maaaring may higit pa dito kaysa sa pagharap kay Chonma at pagpigil sa pagkawasak ng bansang Junguan. Dumadaloy at nagtitipon ng oras at pagsisikap, nasaan ka man, tulad ng pagbabago. Kung dito man, o doon, o kahit saan ka man naroroon.
Makikita natin si Chorang yung na nahihirapan na kontrolin ang espadang Masamune ni Mamoru Miyamoto na ninakaw nito. Sa kabilang banda sa Southern Martial Arts Academy, ay napapasigaw na lang ang isang tao at nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinabi nito na may pagkakataon na ang mga ito ngunit hindi pera ng mga ito nagtagumpay. Ang taon nito ay ang rank 2 sa tagapagmana ng Patriarch ng Pamilyang Bukli at ito ay si Gyeonggyeom Bukli. Ayon naman sa isang tao na kahit na nandoon si Agolta ay hindi pera ng mga ito nagtagumpay, ang taong ito naman ay ang ika-rank 3 sa tagapagmana ng patirok ng Pamilyang Bukli na si Gyeongdo Bukli. Ayon naman sa misteryosong lalaki na hindi lang iyon, napatanong naman si Gyeonggyeom kung ano pa, sinabi ng misteryosong lalaki na ang Pasanggala ay nakabalik na. Ayon naman kay Gyeongdo na ang ikatlong kapatid nila ay nabigo sa paghuli sa Shadowless Prowler, at gayon pa man ay mayroon itong kapal ng muka upang ipakita muli ang kanyang pagmumuka dito. Nagagalit naman na sinabi ni Gyeonggyeom Bukli na itigil nito ang pagtawag na ikatlong kapatid kay Gyeonghon, ang tawag lang natin sa kanya ay Pasanggala. Bigla naman dumating ang isa pang kapatid ni Gyeonghon na si Jaeonwa at sinabi nito na yan ang nickname na binigay nito kay Gyeonghon dahil hindi ito nararapat kahit saan at gumagala mag-isa. Tulad nga ng isang Pasanggala ang bastardong iyon, ayon naman kay Gyeonggyeom na dapat ay may gawin si Gyeonghwa dito, sa tingin niya na sinadyang hayaan ni Agolta na makatakas pa sa kamatayan si Gyeonghon, sa tingin niya na hindi na sa kanila pumapanig si Agolta, naiinis na sinabi nito na hindi sana niya ginawa ang pagsuko para maging kahalili ng Pamilyang Bukli kung alam niya lang na ganito ang magiging sitwasyon. Ayon naman kay Gyeonghwa na ano ang mga pinagsasabi nito, bilang isang lalaki, dapat ay pinaninindigan nito ang sa iyong mga salita, hindi ba't iyon pa lang ay nag-aalis sa iyo mula sa linya ng paghalili. Nagagalit naman na sinabi ni Gyeonggyeom na kung ano ang pinagsasabi nito. Ayon naman kay Gyeonghwa na hindi ba't may ganyang kasabihan na ang salita ng isang lalaki ay nagkakahalaga ng 1,000 pirasong ginto, ang anak ng puta lamang ang babalik sa kanyang mga salita na binitawan na. Kung sa bagay ay hindi na niya ito masisipa sapagkat dalawa ang tatay nga pala nito, base sa hitsura ng pagmumuka nito, mukhang hindi pa handa ang bago mong ama. Sino ba talaga ang tunay mong ama, o baka wala sa dalawa at napulot ka lang sa kangkungan. Habang binubunot ang sandata ay nagagalit na sinabi ni Gyeonggyeom na bawiin ni Gyeonghwa ang mga sinabi nito dahil kung hindi, subalit biglang sumulpot sa harap si Gyeonghwa at pinigilan ang pagbunot ng espada nito gamit lamang ang isang daliri. Nakakatakot na tinanong ni Gyeonghwa na kung ano ang mangyayari kung hindi niya babawiin ang mga sinabi niya. Ano ba ang magagawa nito kung tumanggi siya dito? Malakas na pinaramdam ni Gyeonghwa ang nakakatakot na kapangyarihan nito kay Gyeonggyeom. Pinagpapawisan na lang ito sa takot at hindi na alam ang gagawin. Sa sobrang takot at panginginig ay napapaluhod na lang ito. Sinabi ni Gyeonghwa na di ba ay gusto ni Gyeonggyeom na kontrolin ang First House of Chaos, kung ganoon ay sabihin nito sa kanya na pinabawi na niya ito at gusto na ulit nito na makabilang sa tagapagmana. Mas maganda kung bubunot ka ng espada, hindi ba mas maganda kung puputulan nito ang kanyang ulo habang may pagkakataon pa? At pag nangyari yon ay automatic nang mapapanghawakan nito ang First House of Chaos tulad ng ninanais nito. Pinagpapawisan na lang si Gyeonggyeom nang marinig ito, nagpatuloy si Gyeonghwa sa pagsasalita, habang si Gyeonggyeom ay mas lalong kinakain ng takot hanggang sa hindi na nito nakayanan pa kaya napapasigaw na lang ito ng malakas habang sinasabihan si Gyeonghwa na tumigil na. Sa sobrang takot ay nabitawan na nito ang sandata niya, at nakaluhod na humingi ng kapatawaran kay Gyeonghwa at sinasabi na nagkamali siya at sana ay mapatawad siya. Napatahimik na lang ang lahat dito. Habang tumatalikod paalis ay sinabi ni Gyeonghwa na ito ang dahilan kung bakit hindi kayo nababagay dito, at kapag sinabi ni Gyeonghwa na babawiin niya ang successor ng Pamilyang Bukli, kahit na ang ibig sabihin nito ay pareho tayong lahat mamamatay sa proseso, pinagpapawisan na lang ang iba pang mga kapatid nang marinig ito. Bigla naman tinawag ni Gyeonghwa si Monbyuk, agara naman nagbigay pugay si Monbyuk sa pinaglilingkuran niya. Tinanong ni Gyeonghwa kung ano na nga ang pangalan ng tao na pumihil sa pagwawala ni Gyeonghon.
Ayon naman kay Monbiok na maraming tao pa ang hindi nakakakilala dito kahit na ito ang bayani ng Zhejiang. Ang pangalan ng taong ito ay si Yuseong Dan. Tinanong ni Gyunghwa kung paparehas ba si Yuseong ng lalaki na nanggaling sa demonic cult. Agara nang tumalikod si Gyunghwa para umalis. Tumatawa ito habang sinasabi na ito ang dahilan kung bakit sulit na lumabas paminsan-minsan at makipag-ugnayan sa kaaway. Sa kabilang banda sa Higher Institute of Murem, makikita natin si Giho na sinusubukan ang bagong gawang kamay nito na ginawa ng elder ng taga Jongnam Sect. Malakas na ginugom ni Giho ang bagong kamay nito na napansin naman ng Murem High Lord. Naramdaman naman ng Murem High Lord na malakas ang magiging pag-atake na ito. Kaya agara niyang sinagang ang pag-atake ni Giho kung saan ay lumihis ito sa sahig, at sa sobrang lakas ng pag-atake na iyon ay nawasak ang sahig, habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa bagong kamay ni Giho dahil sa paggamit nito ng malakas na pag-atake, ay nagulat na lang si Demenji at Giho sapagkat hindi nawasak ang bago niyang kamay na gawa sa kahoy. Kahit na ang tatlong matatanda ay seryoso din na nag-aantay kung masisira ba ang kamay na gawa ng elder ng Jongnam Sect o hindi, agara naman na tinawag ni Demongi si Giho at ibinato ang kalasag na ginagamit nito. Nakangiti naman si Giho habang sinasalo ang kalasag nito sapagkat sa wakas ay magagamit na ulit niya ang sandata niya hanggang sa tuluyan na ni Giho na nasalo ang kalasag. Gayunpaman ay biglang nawasak ang kamay na kahoy ni Giho nang masalo ang kalasag kaya napapapikit na lang si Giho sa sakit, napapahawak na lang sa ulo ang elder ng Jongnam Sect, habang ang Murem High Lord ay nalulungkot na lang para sa disipulo nito. Samantalang naiinis na lang si Giho sapagkat nawasak na naman ang bagong kamay na ginawa para sa kanya. Nagagalit naman ang elder ng Jongnam Sect habang pinapagalitan si Giho at sinasabi nito na ilang beses na niyang sinabi na kailangan ni Giho kontrolin ang lakas nito para hindi masira ang kamay nito. Naiinis naman na sinabi ni Giho na ngunit paano ko matatalo ang sino man sa isang laban kung hindi ko magagamit ang aking buong kapangyarihan, kahit na ang mga bandido na mga uhugin ay kayang-kaya siyang talunin sa sitwasyon na meron siya. Nanggagalaiti naman na sinabi ng elder ng Jongnam Sect na hindi kayang tiisin ng kahoy ang iyong ki at lakas, kung hindi mo makontrol ang iyong kapangyarihan, mabuhay ka na lang ng walang braso magpakailanman. Pinagpapawisan na lang si Giho nang marinig ito, ayon naman kay Chancellor Bongnam na kung bakit hindi na lang bakal ang gawin ng elder kaysa naman sa kahoy. Sinabi naman ng elder ng Jongnam Sect na hindi mahalaga kung ito ay isang sandata na hiwalay sa kanyang katawan. Ngunit ito ay dapat na isang braso, unti-unting kakainin ng kalawang ng bakal ang kanyang ki. Ayon naman kay Giho na ngunit ang mga surot at amag ay kakainin pa rin ng kahoy, umuusok sa galit na sinabi ng elder na hindi madaling gumawa ng artipisyal na braso. Nagpatuloy na mag-away si Giho at ang elder ng Jongnam Sect, nadidismaya na lang ang Murem High Lord sa pag-aaway ng dalawa. Sinabi nito na siguro ay dapat nilang bawasan ang bigat ng kalasag ni Giho. Masigla naman na sinabi ni Demongi na kung gagawin nilang maliit ang kalasag ay siya na ang bahala na gumawa nito. Ayon naman kay Giho na bakit parang maraming libreng oras si Demongi, hindi ba may paparating na exams ito? Sinabi naman ni Demongi na marami siyang libreng oras, natapos na siya sa paghahanda para sa paparating na exams. Karaniwan, nagbabasa ako ng libro, ngunit nawala ang karamihan sa kanilang mga libro dahil sa sunog na iyon at nabasa ko na ang mga libro na mga nailigtas sa sunog. Ayon naman sa Murem High Lord na nakatanggap kami ng mga donasyon ng libro mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kapag naibalik na namin ang Athenaeum, magagawa mong basahin muli ang lahat ng uri ng mga libro. Natutuwa naman na sinabi ni Demongi na nakakagaan ng loob pakinggan ito, samantalang si Giho ay napapatitig na lang kay Demongi. Sa isip-isip ni Giho na si Demongi ay marami na siyang naitulong sa akin simula nang bumalik kami ng Zhejiang. Naging kaibigan ko siya at si Bongde Ale. Salamat kay Yuseong. Sa palagay ko ang pagkawala ng aking braso ay ang presyo na kailangan kong bayaran. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na ang ilang mga tao ay nagpupumilit na makahanap ng kahit isang tunay na kaibigan sa buong buhay nila. Inakbayan ni Giho si Demongi at kinindatan ito. Nagtataka na lang si Demongi sa ginagawa ni Giho.
Pinagpapawisan na tinanong ni Demonggi na kung ano ang problema, kung pagod na ba si Giho. Ayon naman kay Giho na wala lang, gusto niya lang akbayan si Demonggi. Napapangiti na lang ang Merem High Lord habang pinapanood ang dalawa. Bigla naman tinanong ni Giho ang Merem High Lord na kung sigurado ba itong may oras pa ito para ilaan sa kanya. Nakangiti na napapaisip ang Merem High Lord sa biglaan na tanong na yon ng kanyang disipulo. Halos tinusok naman ang puso nito nang sinabi ni Giho na di ba ay pinupuwersa na itong magbitiw bilang Merem High Lord. Nagpatuloy na nagsalita si Giho habang ang Merem High Lord ay pinagpapawisan lang na nakikinig dito. Ayon naman kay Demonggi na tama nga si Giho. Ang mga bastos sa Waryong Valley ay mga nakakainis din. Nagsumikap ka para sa mas maliliit na sekta na nakatatanggap ng diskriminasyon mula sa 9 sects at 5 noble houses. At gayunpaman, narinig ko na maging ang mga tao sa Sangho Valley ay nananatiling tahimik dahil sa takot sa paghihiganti. Halos kainin na ng lupa ang Merem High Lord sa mga sinabi nila Demonggi. Ayon dito na pinahahalagahan ko kayong mga bata na nag-aalala tungkol sa akin. Ngunit hindi na kailangang ma-attach sa isang posisyon. Kung ako ay iboboto na patalsikin, ako ay kusang bababa sa pwesto. Hanggang doon na lang siguro ang akin pamamahala sa Merem. Sumingit naman sa usapan si Chancellor Bongnam at sinabi nito na sigurado akong malinaw sa lahat na walang mga katwiran para dito. Ayon naman sa elder ng Jongnam sect na ito ay magiging isang pagtatanong sa halip na isang paglilitis. Dinugtungan naman ni Merem High Lord na ito ay isa sa publiko, hindi tulad ng isang regular na pagtatanong. Naiinis naman na sinabi ni Chancellor Bongnam na alam mo ang lahat ng ito, ngunit wala kang ginagawa. Tinanong naman ni Demonggi na hindi ba't laging nangyayari na ang mga pagtatanong ay ginagawa sa likod ng mga saradong pinto. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na normally ay sa saradong pinto ito ginaganap. Sinabi naman ng Merem High Lord na anuman ang kaso, lahat ng nagawa nila hanggang ngayon ay sa mga nakapaloob sa mga libro. Sigurado akong nalulungkot pa rin sila sa mga trahedya na nangyari sa Xinjiang. Gaya ng nabanggit ko kanina, wala akong balak iwasan ito. Napapabuntong hininga na lang si Chancellor Bongnam at ang elder ng Jongnam sect. Habang si Demonggi at Giho ay napapalunok na lang ng laway at nag-aalala sa Merem High Lord. Bigla naman may ingay na nag-uusap sa labas ng kinaroroonan nila Giho. Napalingon naman ang Merem High Lord dito, at sinabi nito na tila ang pag-iyak ng mga kalapati ay isang abiso sa pagdating ng pangunahing bida at hindi isang panauhin. Napaisip naman si Demonggi at Giho kung sinong pangunahing bida ang paparating na tinutukoy ng Merem High Lord. Bigla naman unti-unting bumubukas ang pinto ng silid, at masayang sinabi ni Yuseong na balita ko may napakalaking tao na may isang kamay lang na nandirito. Totoo ba yon? Natutuwa naman si Demonggi nang makita si Yuseong, kaya napapasambit na lang si Giho at Demonggi ng pangalan ni Yuseong sa tuwa nang makita ito, habang ang ating bida ay napapangiti ng labis nang makita ulit ang dalawa niyang kaibigan. Mapang-asar na napapatawa na lang si Chancellor Bongnam habang sinasabi na saang mundo ang isang matigas ang ulo at walang talentong bata tulad ni Yuseong, ang pangunahing bida. Tumatawa naman na sinabi ni Merem High Lord na hindi ba't si Chancellor Bongnam ang nagsabi noon, ang taong may pinakamatigas ang ulo at pasaway ay magiging pinakamakapangyarihang tao at pipigil sa pagkawasak ng mundo. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na talagang kahanga-hanga ang memorya na meron ng Merem High Lord sapagkat naalala pa rin ito. Nakangiti na tinaas ni Yuseong ang kamay na gawa sa Jade of Disorder. Nagtataka na tinanong ni Giho kung ano ang hawak ni Yuseong. Tuluyan ng sinuot ni Giho ang kamay na gawa sa Jade of Disorder. Napagtanto ni Giho na gawa ito sa Jade of Disorder na tulad sa sandata na meron si Yuseong. Gayunpaman ay masyadong kakaiba ang kulay nito. Namamangha na lang si Demonggi sapagkat ito pala ay gawa sa Jade of Disorder na tira na meron si Yuseong. Ang sandata na meron si Yuseong ay gawa na sa napakaraming Jade of Disorder. Saan naman ito nakuha ang napakaraming Jade of Disorder na meron ito? Napapangiti na lang si Yuseong habang iniisip na ginawa ito gamit ang tipak na mayroon siya sa inventory, at pinagawan niya ito kay Sokma sa loob lang ng isang gabi. Namamangha naman ang elder ng Jongnam sect habang sinasabi na ang Jade of Disorder na yan, syempre, walang ibang material na kasing tibay, hindi nakakasira sa katawan, at gumagana ng maayos sa ki.
ngunit sinabi ni Giho na hindi niya ito mag-alaw, para lang pala itong dekorasyon. Nagtataka na lang si Yuseong kung ano ang problema bakit di mag-alaw ni Giho ito, kaya sinabihan niya si Giho na subukang i-visualize ito sa ibang anyo at ilapat ang iyong ki dito. Napapatanong na lang si Giho kung anong ibang anyo ang dapat niyang isipin, hanggang sa biglang nagbago ng anyo ang kamay ni Giho at direkta itong tumusok sa sahig. Nadidismaya naman na tinanong ni Yuseong kung ano ang eksaktong iniisip nito. Ayon naman kay Giho na isang sibat ito, ngunit ngayon na bumalik na ito sa anyong kamay ay hindi na ulit niya ito mag-alaw. Nadidismaya na lang si Yuseong habang sinasabi na hindi niya naisip ito ng mas malalim. Bigla naman na sinabi ng elder ng Jongnam sect na mga loko-loko talaga ang mga ito. Kahit na ang Jade of Disorder ay hindi malayang makagalaw kung nakapagpasya ka na sa anyo nito, ito ay katulad ng kung paano hindi mo maaaring baguhin ang iyong palakat at espada na gawa sa Jade of Disorder sa isang bagay tulad ng isang letigo. Kailangan ito ng mga kasukasuhan, pagkatapos ay sigurado akong magagalaw mo ito ng malaya tulad ng isang braso gamit ang iyong ki, sabay napapasabi na lang ang dalawa na isang kasukasuhan pala ang kailangan. Tinanong naman ni Chancellor Bongnam kung gaano katagal ito kayang gawin ng elder ng Jongnam sect. Ayon naman sa elder na hindi na dapat mag-alala pa doon sapagkat kasama niya ang mga magagaling na mga manggagawa ng Jongnam dito. Sinabi naman ni Merem Highlord na ang pinakadakilang material na nasa kamay ng mga pinakadakilang manggagawa, hindi sila makahihingi ng mas magandang kombinasyon dito. Nakangiti naman na sinabi ni Giho na ang lahat ng ito ay salamat sa nag-iisang pangunahing bida nila na si Yuseong. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na kung papuri o pangungutya iyon, bigla naman nagsalita ang Shadowless Prowler kaya napatingin ang lahat dito. Sinabi nito na ngayong nag-reunion na kayong lahat, may dahilan ba kung bakit mo ako gustong makita, Heavenly Oracle? Sinabi naman ni Chancellor Bongnam na nagpapasalamat siya sa pagpunta at pagtanggap ng kanyang pang-anyaya, Shadowless Prowler. Sa kabilang banda sa lugar ng Senado, makikita natin na naglalakad si Vice Chancellor Gandewo papunta sa gusali ng Senado. Kasama niyang naglalakad ang dalawang mandirigma sa likod, hanggang sa makarating na sila sa harap ng gusali ng Senado kaya sinabihan niya ang dalawang mandirigma na maghintay na lang ang mga ito dito. Tuluyan ang nakapasok sa loob si Gandewo at sinabi nito na nakatanggap kami ng ulat na ang Shadowless Prowler ay nakitang dumaan sa walang gate na pasukan ng Institute. Nagulat naman si Honamdo nang marinig ito. Sinabi ni Gandewo na hindi niya mapigilan ngunit sa tingin niya ay may kakaiba dito. Sa tingin niya na ang Heavenly Oracle at ang Shadowless Prowler ng magulong Paxayan ay nagsaanib puwersa na at may pinaplanong hindi maganda. Kung makakahanap tayo ng ebidensya ng pakikipagtulungan nito sa magulong Paxayan, magagamit natin ito para alisin siya sa Merem Alliance. Sa isip-isip ni Gandewo na kung mangyari iyon ay ito na ang perpektong pagkakataon para sa kanya na makuha ang upuan ng pagiging Chancellor. Tinawag naman ng leader ng Senado si Vice Chancellor Gandewo. Nakangiti naman na tumugon ito at umaasa na malapit nang matupad ang pangarap niya. Seryoso naman na tinanong ng leader ng Senado na kung willing ba si Gandewo na tanggapin ang responsibilidad. Nagugulat na napapatanong na lang si Gandewo kung para saan yon. Gumamit naman ng telepathy si Honamdo at sinabi sa leader ng Senado na kung nalaman na kaya ng panig ng Merem Highlord na patago silang nakikipag-ugnayan sa Shadowless Prowler. Sinabi naman ng leader ng Senado kay Gandewo na huwag magmadali sa mga conclusion, ang padalos-dalos na pag-iisip ay haantong lamang sa pinsala, suriing mabuti ito at harapin ito ng mabilis hanggat maaari. Malugod na tinanggap ni Honamdo ang gusto ng leader ng Senado, samantalang mautal-utal na sinang-ayon na naman ito ni Gandewo. Sa isip-isip nito na kung ang gusto ba ng leader ng Senado na imbestigahan niya ito o hindi, hindi niya alam ang tunay na intensyon sa mga sinabi nito. Samantalang seryosong nakatingin ang leader ng Senado sa isang korona na nasa lamesa, napapaisip na lang siya kung ano kaya ang nangyayari, bakit nakipagkita ang Shadowless Prowler sa Heavenly Oracle. Makikita natin na ang Buddha na bato na pagmamay-ari ni Gyeonghon Bukli na ninakaw ng Shadowless Prowler ay nasa pagmamay-ari na ngayon ng leader ng Senado.